Nagsisimula ang kwento ng magising ng isang lalaki at nagulat siyang makita na napakaliit ng kanyang mga kamay. Tiningnan niya ang kanyang paligid at natuklasan niyang nasa isang uri siya ng higanteng kaharian. Maya-maya ay may katulong na dali-daling lumapit sa kanya dahil nag-aalala siyang baka mahulog siya sa bintana. Si Von ang pangalan ng batang ito at humingi siya ng paumanhin. Napakaganda lang ng tanawin sa labas at nabighani siya sa kagandahan nito. Nagulat ang katulong nang marinig siyang magsalita ng ganito at nagtaka siya kung saan niya natutunan ang ganoong kahirap na mga salita. Itinuro niya na 2 taon pa lang siya at ikinagulat ito ni Von. Mas matanda na talaga siya kaya nagtataka siya kung ano ang nangyayari. May malabo siyang alaala ng pamumuhay sa lugar na ito kaya nagtataka siya kung ito ba ang tinatawag na reinkarnasyon. Naaalala ni Von na ang katulong na ito ay si Till at ang pangalan niya ay Von Neferteo. Ang kanyang ama ay si Marquis at ang kanyang mga nakatatandang kapatid ay sina Mercia, Jard at Sesto. Humanga si Till sa kakayahan niyang sabihin ang lahat ng kanilang buong pangalan sa kanyang edad, ngunit gusto lang malaman ni Von kung nasaan siya ngayon. Habang nag-aalmusal ang buong pamilya, nakikita nating napakatensyonado at seryoso ng lahat. Si Von naman ay hindi, maging ang kanyang mga kapatid at ang mga katulong ay iniisip na siya ay kaibig-ibig. Kumakain siya ng gulay na parang isang mabuting bata at pinupuri siya ng mga katulong dahil napakagaling niyang ngumuya ng kanyang pagkain. Lubos siyang kinagigiliwan nila kaya pakiramdam ni Von ay isa siyang VIP sa isang uri ng hostess club. Pagkatapos ay isinasantabi ni Von ang lahat ng biro upang suriin ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Tila muling isinilang siya sa bagong mundong ito ngunit ang kanyang mga alaala ng kanyang pananatili sa Japan ay buo pa rin. Saka naman, makikita natin kung gaano kaseryoso si Marquis habang tinatanong niya si Jard kung ano ang kanyang pag-aaralan ngayon. Agad na sumagot si Jard, sinabing siya ay matututo tungkol sa mahika ng apoy at mga porma sayo ng labanan. May kaparehong tanong si Marquis kay Sesto kaya tumugon si Sesto na mag-aaral siya ng mahika. Pagkatapos ay bumaling si Marquis kay Von upang marinig kung ano ang gagawin niya ngunit medyo kakaiba ang sagot nito. Ipinaliwanag ni Von na maraming bagay ang hindi niya alam kaya't naisip niyang magsimula sa pag-aaral ng kultura at kasaysayan ng kanilang bansa. Agad itong ikinagulat ng lahat ng kanyang kapatid at hindi napigilan ni Marquis ang tumawa. Naisip niya na pinasasarapan niya si Von dahil ito ang huling anak ng kanyang yumaong asawang si Mura ngunit masaya siyang makita na sa edad na 2 pa lang. Taong gulang si Von ay isa ng mahusay na binata. Lubos na natutuwa si Marquis sa kanyang paglaki at tiwala siya na si Von ay magkakaroon ng malakas na mahika ng apoy tulad ni Mura at niya. Sabi ni Marquis na nasa mabuting kamay ang kinabukasan ng pamilya at inaasahan niya ang pagsusuri sa kakayahan ni Von sa mahika kapag siya ay magiging 8 taong gulang na. Pagkatapos ay naging seryosong-seryoso si Marquis at idineklara na malaki ang kanyang pag-asa kay Von. Pagkatapos ay naisip ni Von kung paano, tila, ang kakayahan ng isang tao sa mahika ay napakahalaga sa mundong ito. Ang kanilang kakayahang umatake ay ginagawa silang kapaki-pakinabang sa pagprotekta sa mga tao kaya hinahangad ng mga maharlika ang isa ng 4 na mahika ng elemento. Ang 4 na ito ay apoy, tubig, hangin, at lupa. Ang mga may kakayahan sa iba pang uri ng mahika na hindi nabibilang sa 4 na iyon ay itinuturing na isang kahihiyan. Tungkol naman sa kanyang pamilya, si Marquis at ang lahat ng mga kapatid ni Von ay taglay ang isa sa 4 na mahika ng elemento. Makalipas ang ilang sandali, nakita natin na talagang nagkaroon ng interes si Von sa kultura ng bansang ito habang siya ay nag-aaral. Nakatingin siya sa isang mapa at nagtataka kung ang kalapit na daungan ba ang tanging lugar kung saan maaaring maglayag ang mga barko. Sinabi ni Till na dahil ito sa malalaking halimaw na nananahan sa malalim na karagatan at sasalakayin ang mga barko. Kung sila ay naglayag mula sa ibang lugar. Hindi na makasapat si Von sa bagong impormasyong ito kaya nagtataka siya kung anong klaseng lahi ang umiiral sa mundong ito. Nagsimulang alista ni Till ang lahat ng iba't ibang uri tulad ng mga duwende at unano, ngunit naantala siya ng ibang mga katulong. Itinuro nila na napakakomplikado nito para matutunan ng isang 2 taong gulang kaya humingi ng tawad si Till. Sinabi ni Von sa kanya na walang problema at tinatanong niya ito dahil gusto niyang matutunan ang lahat ng kanyang makakaya. Naging interesado siya sa iba pa kaya pinakiusapan niya si Till na turuan siya tungkol sa mga kagamitang mahika. Sinimulan ni Till sa pagpapaliwanag na,
Ang mga kristal ng mahika, hiyas, pati ilang bato at mineral ay kayang magtago ng mahika. Dahil dito, ang mga tao ay nakakagawa ng mga gamit pang mahika na nauugnay sa kanilang kakayahang mahika gamit ang mga ito. Ang mga katulong ay namangha na makitang sinisip-sip ni Von ang lahat ng impormasyong ito dahil 2 taong gulang pa lang siya. Noon din ay naantala ang kanilang munting aralin ng mayordomong nagngangalang Esparta. Kinikilala ni Esparta na si Von ay 2 taong gulang na at natututong magbasa at gumawa ng pangunahing pagbibilang. Gayunpaman, hindi yun sapat para kay Esparta dahil gusto niyang malaman ng eksakto kung gaano na karami ang alam ni Von. Sinulya pa ni Von ang lalaking ito at naiisip niya na si Esparta ay isang mahusay na mayordomo na tila matagal nang naglilingkod sa kanyang ama. Mukhang maaasahan ng lalaking ito pero hindi maiwasan ni Von na isipin kung paano minsan ay nakakatakot siya. Tahimik na sinabi ni Von na hindi siya gaanong mahusay magbasa kaya nais ni Esparta marinig ang tungkol sa kanyang kakayahan sa numero. Muli, mahina ang boses ni Von at ipinaliwanag na kaya niyang gumawa ng kaunting pagdaragdag at pagbabawas. Hindi nag-aksaya ng oras si Esparta at binigyan niya ito ng mabilisang pagsubok. Itinaas niya ang ilang daliri at inutusan si Von na sabihin kung ilang daliri. Ipinapakita niya. Tamang bilang ni Von ang 5 sa mga ito at matiyag ang naghihintay ang lahat upang marinig ang sasabihin ni Esparta. Pagkatapos ay ipinahayag ni Esparta na siya ang magiging tagapagturo ni Von at labis na kinilabutan si Von. Agad nagsimula ang mga aralin ngunit ang mga ito ay napakahigpit. Hindi kailanman nagpakita ng kaluwagan si Esparta kay Von ngunit salamat sa mga mahihigpit na araling ito ay natuto si Von bumasa at sumulat sa loob lamang ng ilang linggo. Madalas na naiisip ni Von kung ang ganitong uri ng pag-aaral ay nararapat para sa isang 2 taong gulang ngunit sa huli ay nakatulong ito sa kanya upang matuto ng maraming bagay. Pagkatapos ay ginugol ni Von ang sumunod na 2 taon. Nag-aaral siya mula madaling araw hanggang gabi at sa kalaunan ay naging 4 na taong gulang siya. Makikita natin siya ngayon na nagsasanay ng paggamit ng espada kasama si Till ngunit hindi siya makapantay dito. Nanalo si Till tulad ng dati ngunit sawang-sawa na si Von sa panunukso nito sa kanya. Sinasaway siya ng ibang mga katulong habang itinuturo nilang tila hindi pinahahalagahan ni Till ang kanyang buhay para tuksohin si Lord Von ng ganoon. Iginigiit nilang parusahan siya ni Von ngunit sinabi ni Von na hindi siya nababahala sa pagtrato nito sa kanya. Ayaw tanggapin ng ibang mga katulong yon dahil karaniwan itong isang malubhang pagkakasala para sa isang tao na maging ganoon kawalang galang sa isang maharlika. Kinikilala ni Von na ito ay isa lamang sa mga obligasyong mayroon siya bilang isang maharlika kaya't naghanda siyang parusahan si Till dahil sa kapangahasan nito. Napasigaw sa takot si Till habang naghahanda ngunit pinitik lamang ni Von ang kanyang ulo. Nagsumamo ang ibang mga katulong na gumawa pa siya ng higit ngunit idineklara ni Von na tapos na ang usapan. Hindi makapaniwala si Till na pinatawad siya at binigyan lamang siya ni Von ng nakakapanatag ng ngiti. Araw-araw pagkatapos ay nag-aral si Von ng eskrima at pagsapit ng edad niya ng 5, nakayanan niyang makipaglaban ng patas sa mga mas matatandang sundalo sa pagsasanay. Habang nakikipag-ensayo si Von sa isa, iniisip niya ang estilo ng pakikipaglaban ng kanyang mga kalaban. Karaniwan siyang nakikipaglaban sa ibang mga bata kaya ang kanilang mga atake ay kadalasang simple. Ang karanasan ni Von mula sa kanyang nakaraang buhay ay nakapagdulot ng malaking pagkakaiba kaya madali niyang matalo ang mga sundalo sa pagsasanay. Matapos matinding talunin ng batang kasparang lang niya, sinabi ng ibang mga nagsasanay na talagang kahanga-hanga si Lord Von. Hindi sila makapaniwala na talagang mahusay si Von sa espada bukod pa sa lahat ng kanyang iba pang talento at tinatawag nila siyang tunay na henyo. Si Von ay napakabait din dahil tinutulungan niya ang bata na bumangon. Ito ay nakapagpamangha sa iba dahil, kasi, hindi tulad ni Jard at Sesto, kinakausap sila ni Von sa kabila ng kanilang mababang estado. Habang nagpapahinga si Von, sinalubong siya ng tinatawag na Deputy Commander na si Dee. Tiningnan ni Dee ang mga kamay ni Von at siya'y namangha dahil wala itong kalyo. Inakala niya na nagsasanay si Von sa paggamit ng espada gabi-gabi kaya inasahan niyang magaspang ang mga kamay nito ngunit hindi iyon ang sitwasyon. Ipinaliwanag ni Von na hindi siya gaanong makapagsanay sa paggamit ng espada hanggat gusto niya dahil sinasakop ng kanyang pag-aaral ang lahat ng kanyang oras. Inihayag naman ni Dee na labis-labis ang pag-aaral ni Von dahil ang
Si Sparta ay inutusang pag-aralin si Von ng 3 beses na mas pagbutihin kaysa sa iba. Nagulat si Von dahil wala siyang ideya ngunit ngayon ay naiintindihan na niya ang lahat. Inakala niyang kakaiba na siya lang ang nag-aaral mula umaga hanggang gabi at ngayon alam na niya kung bakit. Ipinapalagay ni Dee na mas gusto ni Von na matuto tungkol sa espada kaya sinabi niya na kung gusto nitong magsanay pa ay ipagsusumamo niya ang kagustuhan nito para sa kanya. Tinawag niya si Sparta na isang egghead at sinabi niyang ang egghead ay masyadong nakatuon sa mga araling pang-akademiko. Ayaw ni Dee ng ganoon para kay Von kaya idineklara niya na dapat itong tahakin ng landas ng espada sa halip. Nangako siyang ituturo kay Von ang lahat ng kanyang nalalaman upang maging ito ang pinakamahusay na espadachin ng bansa. Labis-labis ang lahat ng kanyang sinasabi ngunit ang tingin sa kanyang mga mata ang nagsasabi kay Von na seryosong-seryoso siya. Pinakalma siya ni Von sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na bagamat gusto niya ang espada, mahilig din siyang mag-aral. May limit lang ang oras sa isang araw ngunit nangako si Von na gagawin niya ang kanyang makakaya para magawa ang dalawa. Tinanggap ni Dee ang kanyang desisyon at sinabing kahit papaano, personal niyang tuturuan si Von para sa kanyang mga aralin sa espada. Na-intimidate si Von sa determinasyon ng taong ito kaya sinabi niya kay Dee na huwag na lang siyang gaanong pahirapan sa pagsasanay. Siniguro ni Dee na gagawin niya yun habang sinasabi niyang hindi niya nakakalimutan na bata pa rin si Von. Talagang sabik si Dee na turuan siya ng pakikipaglaban kaya may kutob si Von na magiging matindi ang pagsasanay sa espada. Tama nga si Von dahil sa pagsasanay ni Dee, pinapaiindayog ni Von ang kanyang espada ng daan-daang beses. Sinabihan niya si Von na mag-indayog pataas ng 100 beses at mag-indayog ng paalang ng 100 beses, ng paulit-ulit. Ang pagsasanay ay walang humpay at tila walang katapusan. Kalaunan, nakahanap si Von ng sandali para makahinga, at hindi niya mapigil ang tawaging demonyo si Dee. Ngunit hindi pa tapos si Dee habang napansin niyang walang masyadong ginagawa si Von sa kanyang pahinga. Hindi niya gusto yun kaya sinabi niya kay Von na magpahinga ng nakabaluktot sa halip na gumamit ng silya. Nagiging medyo baliw na si Dee kaya naisip ni Von na hindi pala ito demonyo at baka isa lang siyang hanggal. Saka naman dumating si Till upang bigyan ng tuwalya ang kanyang bayani. Aminado si Von na medyo mahirap ang kanyang buhay ngunit naging masaya ang bawat araw simula nang muling isilang siya. Habang tinitingnan niya ang mga taong nasa paligid, sinabi ni Von na nararamdaman niya ang kasiyahang hindi niya naranasan sa nakaraang buhay niya. Ayaw ni Von na ipagwalang bahala ang alinman dito kaya nagpasya siyang lubos na sulitin ang masayang buhay na ito na mayroon siya sa mundong ito. Makalipas ang ilang sandali, binabalikan ni Von ang mga nangyari sa ngayon. Matapos siyang muling isilang, tinuring siyang isang henyo pagsapit niya ng 6 na taong gulang. Araw-araw, dumaan siya sa kanyang matinding pag-aaral at pagsasanay sa paggamit ng espada. Isang araw, nanghihina pa nga ang katawan ni Von habang nag-aaral, at sinabi ni Till na tila pagod na pagod siya. Paulit-ulit na ang nangyayari araw-araw pagkatapos. Araw at sobra na ito para sa kanya. Napagtanto ni Von na sa ganitong takbo ng mga pangyayari ay hinding-hindi niya masisiyahan ang kanyang bagong buhay. Kaya't sinabi niya ngayon kay Till na gusto niyang lumabas at maglaro. Nagtataka siya kung mayroon bang lugar na gusto niyang puntahan kaya't pinag-isipan ito ni Von. Sa huli, nagpasya siyang pumunta sa palengke kaya't agad silang nagtungo roon. Habang naroon, naiisip ni Von na hindi sila lubusang magkasundo ng kanyang mga kapatid. Silang lahat ay napakakompetitibo dahil kung sino man ang maging pinakamalakas sa kanila ang siyang mamumuno bilang pinuno ng pamilya. Alam ni Von na siya. Kailangan siyang maging maingat dahil kung masyado siyang mamumukod-tangi bilang isang henyo, maaaring balakin ng kanyang mga kapatid na saktan siya. Kung magpapatuloy ang mga bagay sa ganitong paraan, alam ni Von na hindi niya masisiyahan ang kanyang buhay ng payapa. Iyan ang dahilan kung bakit nagpasya si Von na maging isang pabaya para maging isang ordinaryong bata sa halip na isang henyo. Ngayon ay nasisiyahan si Von habang napapansin niya na maraming aktibidad sa pamilihan. Ito ang pinakamalaking pamilihan sa lungsod at katabi mismo ng Kamara ng Komersyo. Malaki ang kumpanyang ito at mayroon itong mga sangay sa buong kaharian. Bigla na lang ay nakarinig si Von ng malakas na ingay sa malayo at nakikita niya na nagmumula ito sa isang taong sumisigaw sa isang nakatali na bata. Sinasabi ng lalaki sa lahat na huwag silang tumingin dahil hindi siya nagpe-perform at nagulat siya nang maghanda ang mga gwardya ni Von.
Pinigilan sila ni Von at tinanong ang lalaki kung bakit nakatali ang batang kasama niya. Ipinaliwanag ng lalaki na ang batang ito ay kanyang anak at maaari niyang gawin ang anumang nais niya dito. Nagtataka si Von sa sagot na ito at ipinaliwanag ng lalaki na nandito siya para ibenta ang kanyang anak sa pagkaalipin. Naguguluhan si Von kaya ipinaliwanag ni Till kung paano ang mga bagay dito. Sa matagal ng panahon, ipinagbibili ng mahihirap na pamilya ang kanilang mga anak na hindi nila kayang pakainin upang magtrabaho para sa iba, para magkapera sila na ikabubuhay. Iniisip ni Von kung gaano ito kasuklam-suklam at iniisip niya kung ano ang maaari niyang gawin. Sa sandaling yun, isang babae ang biglang lumitaw at nagtataka siya kung si Von ang bunsong anak ni Marquise. Kinumpirma ni Till na siya ang batang henyo at ipinakita pa niya sa babae ang sagisag ng angka nito. Tuwang-tuwa ang babae dahil pinag-uusapan na ng lahat si Von at tinatanggap niya ito sa kamara ng komersyo. Rosalie ang pangalan niya at sinabi niya na nasa loob ng lugar na ito ang lahat ng maaaring gustuhin ni Von. Agad na itinuro ni Von ang bata at ipinaliwanag na ipagbibili siya para pagsilbihin. Nais malaman ni Von kung magkano siya ipagbibili kaya tiningnan siya ni Rosalie. Nagtaka siya kung may kakayahan sa mahika ang bata kaya ipinaliwanag ng lalaki na kaya nitong gumamit ng mahika sa pagnanakaw. Hindi yun gaanong mahalaga kaya ipinaliwanag ni Rosalie na hindi sila magbabayad ng higit pa sa 3 malalaking pilak para sa kanya. Sa kasamaang palad, kinagalit ito ng lalaki at ibinuntun niya ang kanyang sama ng loob sa kanyang anak. Sinabi niya na wala itong kwenta at tinawag niya ang kanyang anak na walang silbi. Bata, kinaladkad siya ng lalaki dahil plano niya itong ibenta sa ibang tindahan ngunit bigla siyang natigil sa kanyang paglakad. Isang boses ang narinig mula sa kung saan na nagsasabing bibilhin niya ang bata at nagulat ang lahat nang makitang si Von yun. Nagulat ang lalaki nang mag-alok si Von na bibilhin siya sa halagang 5 pilak at inutusan ni Von si Till na kuhanin ang pera. Binayaran nila ang lalaki ng 5 pilak at walang pag-aalinlangan nitong iniwan ang kanyang anak. Nagtaka si Von kung maayos lang ba ang bata ngunit hindi ito umiimik. Tinanggal ni Von ang tali na nakabigki sa kanya at biglang natauhan ang bata mula sa pagkagulat. Ipinakilala ni Von ang sarili niya at ibinunyag ng bata na ang pangalan niya ay Campson. Masayang ipinaliwanag ni Von sa kanya na malaya na siya ngayon kaya maaari siyang pumunta kahit saan niya gusto. Nagulat si Till dahil akala niya binili siya ni Von para maging alipin niya pero hindi pala yun. Pakiramdam lang ni Von ay kailangan niyang tulungan ang bata kaya iyon ang ginawa niya. Nagtataka siya kung may mapupuntahan si Campson ngunit muli siyang natahimik. Alam ni Von na wala kaya tinanong niya kung gusto niyang sumama sa kanila. Nakita ng mga gwardya ni Von ang problema rito dahil nagdududa sila na papayagan ni Marquis ang isang bata na hindi kilala ang pinagmulan sa mansyon. Iba sana kung si Von. Ibinalik siya bilang isang tagapaglingkod kaya't napagpasyahan ni Von na wala na siyang ibang pagpipilian. Nagtataka siya kung ayos lang yun kay Campson at sinabi ni Campson na wala siyang tutol. Iyan ay magandang balita kaya't sinabi ni Von na oras na para hanapan siya ng angkop na damit. Napagtanto ni Von na hindi siya ang pinakamahusay sa bagay na ito kaya't tinanong niya si Rosalie kung maaari niya silang tulungan. Masaya si Rosalie na mayroon silang negosyo ngunit una niyang sinabi na dapat nilang tapusin ang kasunduan sa paglilingkod. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ng dalawa at sinimulan ang proseso. Naglagay ito ng tanda sa kanilang dalawang kamay at ito ang nagsilbing kanilang kasunduan sa paglilingkod. Hindi ito maaaring tanggalin at ang selyo ay mananatili hanggat hindi na pawawalang bisa ang kontrata. Sabi ni Rosalie ay ipagsasawalang bisa niya ang bayad sa kontrata dahil ito ang una nilang pagkakataon na magkasama sa negosyo kaya nagpasalamat si Von sa kanya. Natigilan si Rosalie sandali ngunit nalaala niya na oras na para magtrabaho. Habang tumatakbo siya upang magsimula hindi makapaniwala si Rosalie na pinasalamatan siya ng isang maharlika. Masaya si Von na sa wakas ay naayos na ang lahat kaya dinala niya si Campson upang ipaayos. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakita natin na iba na ang hitsura ni Campson habang ipinapalam niya kay Von na hinahanap siya ni Dee. Inalok ni Von si Campson ng cookie kung sasabihin nito kay Dee na wala siya doon, pero tinukoy ni Campson na alam na ni Dee na nandoon siya. Kinain pa rin ni Campson ang cookie at nagtataka si Von kung nasaan ang mga guwantes niya. Ipinaliwanag ni Campson na hindi niya kailangan ang mga ito,
Ngunit nagtataka si Von kung talagang ayos lang ba sa kanya na ipakita ang kanyang marka ng pagkakaugnay. Hindi lang ayos kay Campson, ipinagmamalaki pa nga niya ang marka. Idineklara niya na sumisimbolo ito sa pagkakaibigan nila ni Von kaya gusto niya itong ipakita. Tinukoy ni Von na binili niya ang mga guwantes na yun para sa kanya kaya inihagis ni Campson ang lahat ng kakalapag lang niya palabas ng bintana at isinuot niya ang mga guwantes. Maya-maya ay dumating si Dee, hinahanap si Von ngunit sinabi ni Campson sa kanya na wala si Von dito. Sinabi ni Dee na may nakakita kay Von na pumasok sa silid na ito ngunit sinabi ni Campson na nagkakamali lang siya. Idineklara ni Campson na hindi siya sigurado ngunit naniniwala siya na nag-hallucinate lang ang tao dahil sa matinding damdamin nito para kay Von. Hindi pa tapos ang investigasyon ni Dee habang napansin niya ang mga mumo ng cookie sa mukha ni Campson na wala roon kanina. Itinanggi ni Campson na nandoon ang mga yun ngunit nakita siya ni Dee na panasan ang mga ito. Tapos na si Dee sa mga laro habang tinutukoy niya na si Von ay dapat sinuhulan si Campson para magsinungaling. Humanga si Dee sa katapangan ni Campson sa pagsisinungaling mismo sa harap niya kaya nagpasya siyang sisanayin niya si Campson kapalit ni Von. Hindi makapaniwala si Campson ngunit wala siyang magawa habang dinadala siya ni Dee upang simulan ang kanilang pagsasanay sa espada. Nakita ni Von na ligtas nang lumabas at maaari lamang siyang humingi ng paumanhin kay Campson sa pagpapahintulot na siya ang managot. Ilang sandali pagkatapos, nakita natin na pinag-uusapan ng buong kaharian si Von. Sa wakas ay nag-8 taong gulang na siya na nangangahulugang oras na upang suriin ang kanyang kakayahan sa mahika. Lahat ng kanyang mga kapatid ay may kakayahan sa mahika ng apoy o hangin at sigurado ang lahat na si Von ay magtataglay ng apoy. Mahika. Lahat ay sabik na makita ang resulta ni Von at umaasa sila ng pinakamahusay para sa kanya dahil siya ay napakabait sa lahat. Sa kasamaang palad, nagkaroon ng napakadilim na pagbabago ang kwentong ito nang marinig ni Marquis ang resulta ng aptitude test ni Von. Isiniwalat nito na walang kakayahan si Von para sa alinman sa 4 na elemental na mahika at galit na galit si Marquis. Mas lumala pa ang balita nang sabihin kay Marquis na ang kakayahan ni Von ay para pala sa production magic. Takot na takot si Von sa reaksyon ng kanyang ama at nagsimulang bumalat ang tensyon sa buong silid. Ito ang pinakamalalang posibleng kalalabasan, habang ipinapaliwanag ni Marquis na ang mahika ng produksyon ay kilala bilang ang pinakamalungkot na uri sa lahat. Pinahihintulutan nito ang mga gumagamit na lumikha ng mga espada at kagamitan sa pamamagitan ng paghahanda ng mga materyales at paggunita sa resulta sa kanilang isip. Ang problema ay kumokonsumo ito ng maraming mana at ang mga bagay na yun ay magagawa naman kahit walang mahika kaya ang mahika ng produksyon ay halos walang silbi. Bukod pa rito, nagtataka si Marquis kung paano raw poprotektahan ni Von ang mga tao ng bansang ito gamit ang ganoong uri ng mahika. Sinabi ni Marquis na ang kanyang yumaong asawa na si Mira ay isang makapangyarihang salamangkero ng apoy. At gayon din siya. Ang kanilang kapangyarihan ay ipinasa sa kanilang ibang mga anak kaya si Marquis ay nagtataka na lamang kung paano sila ng kanyang asawa ay nagkaanak ng isang walang silbing production mage. Si Von ang huling anak na iniwan sa kanya ni Mira bago ito yumao kaya si Marquis ay galit na galit. Nakaranas siya ng nakakatakot na sandali ng kaliwanagan habang napagtanto niyang isang handgal siya sa labis na pag-asa. Nagpakita si Von ng ilang napakabihirang talento sa kabila ng kanyang murang edad kaya hinayaan ni Marquis ang kanyang sarili na isipin na si Von ay magiging isang bagay na higit pa. Malinaw na ngayon na siya ay nagkamali at hindi makapaniwala si Marquis na ang kanyang angkan ay nagluwal ng isang ganoong kahihiyang kabiguan. Nahawakan ni Marquis ang kanyang espada kaya't napagtanto ni Von kung gaano kapanganib ang sitwasyon. Ang tanging pinahahalagahan ng kanyang ama ay ang lakas ng kanilang pamilya kaya't nagsimulang magpanik si Von dahil batid niyang handa ang kanyang ama na gumawa ng desisyon na magpapahamak sa kanyang buhay. Nabatid ni Marquis ang kailangan niyang gawin kaya't itinaas niya ang kanyang espada sa harapan ng kanyang anak. Napanood lamang ni Von ng may matinding takot habang siya ay lubusang walang panlaban at desperado siyang mag-isip ng paraan upang makalabas sa sitwasyong ito. Sa sandaling yun, bago pa siya mapinsala ni Marquis, humarang si Marquis upang pigilan siya. Iginiit ni Marquis na malaman kung ano ang kahulugan nito kaya't ipinapaliwanag ni Marquis na may ideya siya. Mayroong liblib na nayo na nananatiling hindi umuunlad dahil sa lokasyon nito ngunit bahagi pa rin ito ng kanilang nasasakupan.
May plano si Marquise para sa lugar na ito kaya iminungkahi niya na ipaubaya nila ang lugar kay Von. Alam ni Marquise ang tungkol sa walang pangalang nayon na ito ngunit nagtataka siya kung bakit iniisip ni Mercia na magandang ideya ito. Sinimulan ni Mercia ang kanyang paliwanag sa pagsasabing ang nayon ay may higit lamang sa 100 residente. Walang anumang espesyal na lumalabas doon ngunit ang mahiwagang yaman sa kalapit na kabundukan ay napakalakas. Ang nayong ito ay bahagi ng teritoryo na nakuha ni Marquise nang siya ay ma-promote ngunit ito ay nasa pagitan ng dalawang bansang nagdidigmaan. May isyu sa katapatan ng teritoryong ito kaya malaki ang kanilang mapapakinabangan kung ay padadala nila si Von doon upang makuha ang tiwala. Lubhang mapanganib sa nayon dahil napapalibutan ito ng nagaganap na digmaan at nasa ilalim ng patuloy na pag-atake ng mga halimaw. Imposible rin itong ipagtanggol at halos tiyak na kapahamakan. Balak na rin ni Marquise na tapusin ang pananatili ni Von kaya iniisip ni Mercia na maaari pa rin niyang samantalahin si Von. Sa pagpapadala sa kanya sa nayon, nagustuhan ni Marquise ang ideya kaya ibinalik niya ang kanyang espada sa lalagyan at idineklara na si Von ang magiging Panginoon ng nayong yun. Sinabi niya kay Mercia na mahusay ang ginawa nito dahil nakahanap ito ng magandang gamit para sa walang silbing si Von. Lubos na nagulat si Von habang umaalis sila at humingi ng tawad si Mercia. Hindi niya matiis na may masamang mangyari kay Von kaya niya ginawa ang padalos-dalos na panukala. Ipapadala si Von sa isang mapanganib na lugar kaya sinabi ni Marquise na malaya siyang kamuhian siya kung gusto niya. Itinuro ni Von na hindi siya buhay ngayon kung hindi dahil kay Mercia kaya siya ay talagang nagpapasalamat. Nangako si Mercia na gagawin niya ang lahat para matulungan siya kaya nagkamayan ang dalawang magkapatid. Kinabukasan, sinabi ni Till na wala siyang pakialam sa resulta ng isang hanggal na pagsubok. Kahit walang mahika, si Von ay isa pa ring matalino at marangal na dugong bughaw sa kanyang paningin. Galit na galit siya sa pagpapadala kay Von sa isang liblib na nayon at tinawag niya itong kalapastanganan. Pinagpasalamatan siya ni Von sa pag-aalala nito ngunit sinabi niya na sa ngayon, inaabangan niya ito. Ang isang Panginoon ng isang probinsyal na bayan ay walang masyadong gagawin kaya inaabangan ni Von ang pagkakaroon ng mas maraming libreng oras. Kung magiging maayos ang lahat, naniniwala si Von na sa wakas ay makakapamuhay na siya ng masaya at relax na buhay. Talagang umaasa siya habang idinedeklara na gagawin niya itong isang lugar na talagang gusto niyang tirahan. Sa kasamaang palad, wala nang pakialam ang hari kay Von ngayon kaya pinapadala siya ng walang kasamang mga kabalyero. Ang tanging mga taong sasama sa kanya ay 10 adventurer na si Mercia sa simula. Papayagan lang sana siyang isama si Kamsom ngunit alam ni Von na magiging masama yun para sa kanila. Sa kabutihang palad, pinigil ng kanyang kapatid na mangyari yun kaya magpapasalamat lang siya kay Mercia. Sakto namang dumating si Till para paalalahanan si Von na siya ang kanyang personal na katulong kaya sasama siya sa kanya. Biglang sumulpot si Dee at ipinahayag na sasama rin siya. Plano pa rin niyang ituro kay Von ang lahat ng alam niya tungkol sa espada at walang makakapigil sa kanya. Napakabait na kilos nito pero hindi maiwasan ni Von na isipin kung paano pa siya nito sasailalim sa mas maraming pagsasanay. Nang biglang si Esparta naman ang sumunod na nagsabing sasama siya dahil kakaretiro lang niya bilang mayordomo. Nagpasya siyang pangasiwaan ng pag-aaral ni Von para magsaya sa kanyang pagreretiro at hindi makapaniwala si Von na sama-sama sa kanya ang lahat. Habang papalabas sila, itinuro ni Till na may malaking ngiti si Von sa kanyang mukha. Hindi ito napansin ni Von sa simula pero ngayon, makikita niya na talagang kinakabahan ito tungkol sa pag-alis ng mag-isa. Iniisip ni Von kung bakit wala ang sagisag ng pamilya sa karwaheng ito dahil gusto siyang paalisin ni Marquise nang walang nakakaalam. Ganap na inaasahan ni Von na magiging malungkot ang pag-alis niya sa kanyang tahanan ngunit may isang maliit na batang babae na biglang lumitaw upang magpaalam. Lumabas na alam ng buong kaharian na aalis siya at nagtipon silang lahat upang magpaalam sa kanya. Ipinaliwanag ng isa sa mga kabalyero ni Dee na nagalit si Dee matapos marinig na palihim na pinapaalis si Von. Wala silang nagawa tungkol sa pagiging pinapupunta palayo kaya gusto ni Dee na kahit paano ay matiyak na magiging engrandi ang pag-alis nito. Itinuro ni Von na walang sino man ang dapat makaalam tungkol dito ngunit walang paraan upang sabihin yun kay Dee dahil sabi ng sundalo ay natutulog ito ngayon. Hindi niya man lang mapapaalis ang lahat kaya wala nang pagpipilian si Von kundi tanggapin ang magiliw na pamamaalam ng lahat.
Doon mismo ay nagulat si Von nang makita niyang hindi pala natutulog si Dee at pinapasigla nito ang mga tao para magpaalam. Mas engrandi ang pag-alis kaysa sa inaasahan ni Von habang sinasabi nilang mag-ingat siya at sinabi ni Von. Paalam sa lahat. Papunta sa nayon, sinubukan ni Von ang kanyang kapangyarihan sa unang pagkakataon. Nagawa niyang gawing maliit na punyal ang isang sanga at ipinaliwanag niya na ito ang tinatawag na production magic. Naisip ni Von na simulan itong subukan paminsan-minsan kung sakaling kailanganin niya ito. May kakayahan siya rito at umaasa siyang may magandang paraan para magamit ito. Matagal na silang naglalakbay kaya sinabi ni Toss na malapit na silang dumating sa nayon. Sinabi ni Von kay Camson na kung hindi niya magustuhan ang nayon, maaari siyang bumalik sa mansyon. Mayroon silang kasunduan sa paglilingkod ngunit ayaw ni Von na pilitin siyang manirahan sa nayon. Sinasabi niya na kaya niyang palayain si Camson mula sa kontrata ng paglilingkod at sasabihin niya kay Miraika na tiyakin ang tamang pagtrato rito. Siyempre, tinanggihan ni Camson ang alok habang idinedeklara niya na napagdesisyonan na niyang italaga ang kanyang buhay kay Von. Anuman ang uri ng panganib na kanilang kaharipan, determinado si Camson na protektahan siya. Biglang huminto ang karawahe at isang ipinaliwanag ni Arp na inaatake ang nayon. Nakita ni Dee ang mga salarin sa likod ng pag-atake at tinukoy niya na ang mga ito ay dapat na mga bandido o mga mersenaryong laos na. Sigurado siya na ang mga ito ay mga bihasang mandirigma, kaya tinatasan ni Von ang sitwasyon. Napapalibutan ang nayon ng isang mataas na bakod ngunit hindi ito epektibo laban sa mga pana. May mga mapanganib na hitsurang lalaki ang umaatake mula sa tarangkahan kaya napagpasyahan ni Von na kailangan ng mga taga-nayon na ipagpatuloy ang kanilang depensang parang pagong. Mayroong mga 50 kaaway at mas kaunti ang miyembro ng grupo ni Von. Humingi si Dee ng pahintulot kay Von na sumali sa labanan dahil kung sabay-sabay silang aatake, matatalo nila ang mga bandido. Ang mga adventurer na inupahan ni Miraika ay hindi sumasang-ayon dahil sa tingin nila ay masyado itong mapanganib. Malaki ang kalamangan ng kaaway sa bilang, at mawawalan lang sila ng buhay. Nakilala ni Dee ang taong ito bilang si Ortho na isang adventurer at sinabi niyang batid niya ang panganib. Alam na niyang magkakaroon sila ng ilang kawalan ngunit sigurado siyang mapapalayas nila ang mga tulisan. Itinuro ni Ortho na ang mga adventurer ay kinuha lamang para bantayan si Von hanggang makarating sila sa nayon at hinding-hindi siya tatanggap ng misyon na maglalagay sa panganib sa buhay ng kanyang mga kasamahan. Hindi sumuko si Dee habang ipinapaliwanag niyang ang nayong ito ang unang teritoryo ni Von. Ang mga taga-nayon ang kanyang unang mamamayan kaya't dapat nilang ilabas ang kanilang mga espada upang protektahan sila mula sa panganib. Hinangaan ni Ortho ang kanyang pagiging maginoo ngunit ipinaliwanag niyang wala itong kinalaman sa mga adventurer na tulad nila. Galit si Dee ngunit alam niyang hindi niya sila mapipilit lumaban. Sa halip ay hiningi niya na lang na protektahan man lang nila si Von at sinabi niyang maaari silang tumakas kung lumala ang sitwasyon. Pumayag si Ortho dito ngunit si Esparta naman ngayon ang tumutol. Kung mawawala ang buhay ni Dee sa labanan, walang kinabukasan ang mga taga-nayon kahit na kontrolin nila. Sabi niya ay hindi nila ito kayang ipagsapalaran kaya naiisip na lang ni Dee kung ano ang tingin ni Esparta na dapat nilang gawin. Ipinaalala ni Esparta sa lahat na habang siya ay nagsilbing simpleng mayordomo sa mansyon, siya ay isa pa ring elemental mage. Sinisiguro niya sa kanila na maaasahan nila ang kanyang galing sa labanan ngunit nahihirapan ang mga adventurers na paniwalaan na kayang lumaban ng taong ito. Diretso lang si Esparta sa pagpapaliwanag ng kanyang plano sa pagsasabing gagawa muna siya ng depensibong pader. Magsisilbi itong panangga kaya't hiniling niya sa mga adventurers na magpaputok ng mga malayuang atake mula sa likuran nito. Kapag nakatuon na ang atensyon ng kalaban sa mga sumasalakay mula sa malayo, sasalakayin siya ni Dee at ng kanyang mga tauhan mula sa tagiliran. Kahit mas marami ang kalaban sa kanila, ang sunod-sunod na sorpresang atake ay magpapataas ng kanilang pagkakataong manalo. Nagtataka si Von kung talagang plano ni Esparta na manatili sa likod at lumaban kaya isiniwalat ni Esparta na ito ang lagi niyang plano. Kung hindi siya magsisilbing pain at patuloy na aatake mula sa likod ng pader, mawawalan lang ng saysay ang buhay ni Dee at ng kanyang mga tauhan. Tutol pa rin si Von dahil sigurado siyang mamamatay si Esparta sa labanan ngunit hindi natinag si Esparta.
Idineklara niya na ito ang huling pagkakataon upang ipakita ang lakas ng isang matanda at nagmakaawa siya kay Von na payagan siya sa makasariling kahilingang ito. Hinahangaan ni Von ang kanyang determinasyon ngunit itinuro niya na malaki na ang naiambag ni Esparta sa kanyang pamilya. Tumanggi si Von na hayaang matapos ang buhay niya sa isang lugar na tulad nito at ganoon din ang sinabi niya para kina Di at sa kanyang mga tauhan. Kung mawawala ang kanilang bihasang estratehista na si Esparta at ang kanilang pinakamahusay na mandirigma na si Di, imposibleng mapaunlad nila ang lupain na ito. Kung mabibigo si Von sa misyong ito, tiyak siyang wawakasan ng kanyang ama ang kanyang buhay. Hindi papayagan ni Von na mangyari ang alinman dito kaya idineklara niya na siya ang magsisilbing panlinlang. Nabigla ang lahat sa kanyang desisyon hanggang sa agad na tumanggi si Di. Mas gusto niyang siya na lang ang gumawa nito at ganoon din ang sinabi ni Camp Senador. Pinahahalagahan ni Von ang kanilang ginagawa ngunit napakahalaga ni Till sa kanya at ayaw niyang makita ang pagtatapos ng kanyang buhay. Ganoon din kay Camp Senador lalo na't dapat ay malaya siya ngayon at nagtatamasa ng kanyang buhay. Nakapagpasya na si Von kaya idineklara niya na sasakay siya sa karwahe papunta sa labanan at sisilakay ng harapan. Sa ganoong paraan ang iba pa nilang grupo ay maaaring sumalakay mula sa malayo sa magkabilang panig. Muling sinubukan ni Di na pigilan siya ngunit ipinaalala ni Von sa kanya ang isang bagay. Araw-araw silang nagsasanay ng espada kaya hindi siya basta-basta mawawalan ng buhay. Sabi ni Von na kahit pamawalan siya ng buhay dito, wala siyang maisip na mas magandang katapusan para sa isang Panginoon kaysa sa pagsasakripisyo ng kanyang buhay para sa kanyang mga tao. Ang talumpati ni Von ay labis na nakapagbibigay inspirasyon at si Ortho ay lubos na nagulat sa determinasyon ni Von. Kinamumuhian ni Ortho ang ideya ng pagbabantay sa isang maharlika nang una niyang marinig ang tungkol sa misyon dahil naniniwala siya na walang mabubuting tao sa hanay ng matataas na maharlika. Sigurado siyang minamaliit nila ang mga adventurer at karaniwang tao kaya wala ni isa sa kanila ang karapat-dapat protektahan. Ang tanging dahilan kung bakit niya tinanggap ang misyon ay dahil gusto niyang patuloy na makakuha ng malalaking bayad na trabaho mula sa guild kaya wala siyang ibang pagpipilian. Nagulat si Ortho nang dumating si Von upang salubungin ang mga adventurer nang marinig niya na sila ang magbabantay sa kanya. Magalang na nagpakilala si Von at pinasalamatan sila sa kanilang serbisyo. Itinuro ng ibang mga adventurer kung gaano kamali si Ortho nang sabihin niyang walang mabuting maharlika dahil si Von ay malinaw na isang magalang na binata. Matapos umalis si Von, gamaan ang loob ng ibang mga adventurer nang makita nilang isang ordinaryong bata ang babantayan nila. Maging si Ortho ay kinailangan ding umamin na nagkamali siya nang matanto niyang hindi lahat ng maharlika ay magkapareho. Si Von ay isang mabuting bata at ang pagkakita kung gaano siya kapursigido na protektahan ang kanyang nayon ay nagpabago sa isip ni Ortho. Sumusulong si Ortho, at sinasabi na sa pagkakataong ito lang, ipagkakatiwala niya ang kanilang mga buhay kay Von. Sinusubukan siyang pigilan ni Von ngunit pinutol siya ni Ortho. Ang isang bata na nagsasabing handa siyang isugal ang kanyang buhay ay hindi maaaring baliwalain. At hindi mahaharap ni Ortho ang kanyang mga kasama kung wala siyang gagawin. Ang kanyang mga kasama ay pare-pareho ang iniisip habang napagtatanto nila kung gaano sila kamali noon. Dati nilang kinukutya ang ideya na ang isang maharlika ay may paninindigan dahil ang mga maharlikang nakilala nila hanggang ngayon ay puro salita lamang. Si Von naman ay handang isugal ang kanyang buhay at lahat ay nabigyan ng inspirasyon. Walang ideya si Von na siya ay nagkakaroon ng ganitong epekto kay Pluriel at sa iba pa at si Pluriel ay natawa na lamang dahil naglaan pa si Von ng oras para sa uluhin ang mga pangalan ng mga adventurer na tulad nila. Ang mga ganitong bagay na ginagawa ni Von ang nagpaparamdam sa kanila na kaya nilang ipagkatiwala ang kanilang buhay sa kanya. Si Di ang sumunod na lumapit habang ipinapahayag na siya at ang kanyang mga tauhan ay marangal na kabalyero na naglilingkod sa pamilya ng hari. Ang pagprotekta kay Von dito at ngayon ay nangangahulugang pagtatanggol sa kinabukasan ng angkan. Sumali si Esparta sa pamamagitan ng pagsasabing hindi niya masasang-ayunan ang paggamit ni Von ng ganoong iresponsableng estratehiya. Makikipaglaban siya kasama ng iba ngunit kapag naharap na ang kalaban, kailangan niyang turuan si Von ng responsibilidad na kanyang taglay bilang posibleng tagapagmana ng pamilya ng hari. Sumama si Esparta kina Di at Ortho sa harapan at sinabing babaguhin niya ang kanyang estratehiya. Una, gagawa siya ng pananggalang na pader at magpapana ng mga atake mula sa malayo.
Pagkatapos, hahawakan ng mga tauhan ni Dee ang kaliwang panig habang susugod ang grupo ni Ortho mula sa kanan. Handa na ang lahat kaya agad na ginawa ni Esparta ang pader. Naitayo ito sa isang iglap at sinabi ng mga adventurer na hindi nila inaasahan na ganoon kalakas na mangkukulam ang matandang butler. Humanga pa rin sila kay Von at sinabi pa ni Ortho na siya tatanggapin siya bilang hari. Samantala, hindi pa napapansin ng mga bandido ang malaking pader na itinayo ni Esparta sa likod nila. Lubos silang nakatuon sa pagsakop sa nayon at sigurado silang magiging napakadali nito. Ngunit hindi ito ang nangyari dahil nagsimulang umulan ng pana sa kanila at maraming bandido ang nawala. Sa wakas ay napansin nilang ang mga pana ay nagmumula sa likod ng pader kaya idineklara ng kanilang pinuno na aatakihin nila kung anuman ang nasa likod nito. Sumugod ang mga bandido ngunit lumitaw si Dee at nagsimulang paalisan sila. Tumakbo siya sa kanilang grupo nang may matinding lakas at pinaalis ang ilan sa kanila gamit ang kanyang talem. Katabi niya si Ortho at sinabi ni Dee na maayos ang lahat ayon sa plano. Napaniwala ang kalaban sa kanilang pain at nagawa nilang gulatin sila mula sa magkabilang panig. Talagang umiinit na ang laban ngayon kaya sinabi ni Ortho sa kanyang mga tauhan na huwag hayaang lamangan sila ng mga kabalyero. Sumasalakay ang mga kabalyero at mga adventurer mula sa magkabilang panig kaya napagtanto ng mga bandido na napapalibutan sila. Lamang pa rin sa bilang ang mga bandido ngunit binabawi ito ng ating mga bayani sa pamamagitan ng purong galing. Sinabi ng nakakatakot na makapangyarihang si Dee sa kanyang mga kaaway na lumapit kung nais nilang matapos ang kanilang buhay kaya nagsimulang tumakbo palayo sa kanya ang mga bandido. Saka naman sumugod ang pinuno ng mga bandido, patungo sa pader at napagtanto ni Ortho na ang mga tao sa kabilang panig ang kanyang pinupuntirya. Desperadong tumawag si Ortho ng sinumang pipigil sa kanya ngunit huli na ang lahat. Nakalusot ang pinuno ng mga bandido sa pader kung saan niya natagpuan ang isang walang depensa na plural. Inihanda niyang gawaran ito ng kapahamakan ngunit nagawa ni Von na kunin ang kanyang atensyon. Nagmaniobra si Von patungo sa likod ng lalaki at sinaktan niya ito gamit ang kanyang talem. Pagkatapos ay sinundan ni Camp Senador ang atake ni Von at tuluyang pinigilan ang pinuno ng mga bandido. Gayunpaman, hindi pa tapos ang labanan dahil sinabi ni Von na malaki ang posibilidad na ang kalaban ay tumutok sa kanilang posisyon. Sinasabi niya sa lahat na bigyang pansin ang nasa harapan nila at nagtataka na lang si Plural kung paano naging ganoon kitinag si Von. Natapos ang labanan pagkaraan ng ilang sandali at sinuri ni Ortho ang sitwasyon. Ang kalaban ay nagtamo ng malaking kawalan habang si Von at ang kanyang grupo ay walang tinamong pinsala. Ito ang pinakamahusay na posibleng resulta at isang ganap na tagumpay. Kapag natanggap na ni Ortho ang bayad makukumpleto na ang kanilang misyon at maaari na silang umalis. Gayunpaman sinabi ni Ortho na naging mausisa siya sa potensyal ni Von. Alam niya na walang gaanong pera dito, ngunit nagtataka siya kung ano ang iniisip ng kanyang grupo tungkol sa pananatili sa baryong ito ng ilang panahon. Mas gusto ng ilan sa mga adventurer na magpatuloy sa isa pang pakikipagsapalaran kaya umalis sila ngunit naiwan si Ortho at ang kanyang mga tauhan. Lalo na interesado si Plural na manatili dahil iniligtas ni Von ang kanyang buhay at gusto niyang suklian siya. Lubos na humanga ang iba sa ipinamalas ni Von sa larangan ng digmaan at hindi sila makapaniwalang 10 taong gulang pa lang siya. Mas mabait din siya kaysa sa sinumang dugong bughaw na nakilala nila kaya sabik silang lahat na makita kung ano ang magiging baryong ito sa ilalim ng pamumuno ni Von. Nagtataka si Ortho kung handa ba silang lahat na manatili dito upang tulungan si Von. At silang lahat ay sumasang-ayon. Samantala, sinermo na ni Ortho si Von dahil sa paglalagay ng kanyang buhay sa panganib. Galit na galit siya at hinihingi niya na hayaan siyang maunang malagay sa panganib ang kanyang buhay sa susunod. Dumating si Dee upang batiin si Von sa isang trabahong mahusay na nagawa at sinabi rin ni Von ang gayon din sa komandante. Para naman kay Esparta, nararamdaman niya na nagkumpulan ang mga taga-baryo malapit sa pasukan. Naalala ni Von na ito ang kanilang unang pagkakataon dito kaya naghahanda siya para salubungin ang lahat. Sa loob ng nayon, napansin ni Thor na ang lugar na ito ay may mas malawak na espasyo kaysa sa kanyang naisip. Ipinakilala ni Von ang kanyang sarili sa pinuno ng nayon na si Rhonda at nagpasalamat si Rhonda sa kanya sa pagligtas sa kanilang nayon. Sa kasamaang palat, nangyari na ang mga pag-ataking ito noon pa at ilang beses na silang inatake ngayong taon lamang.
Nagtataka si Von kung bakit ang nayong ito ang pinupuntirya kaya ipinaliwanag ni Rhonda ang kanilang nakaraan. Noong bahagi pa sila ng Ferdinando County, nagbabantay ang mga kabalyero sa lugar upang protektahan sila. Sa kasamaang palad, nawala ang lahat ng iyon nang maging bahagi ang nayon ng teritoryo na kontrolado ng ama ni Von. Humingi na lamang ng paumanhin si Von sa kanila habang ipinapaliwanag na hindi pa naipapaalam sa kanyang ama ang estado ng mas maliliit na nayon. Labis na natatakot si Rhonda sa pahayag na ito dahil tila ba ipinapahiwatig nito na ang maliliit na nayon ay hindi karapat-dapat protektahan. Halos wala silang ibinabayad na buwis kaya natatakot siya na yun ang dahilan kung bakit walang pakialam ang hari sa kanila. Sinusubukan silang pakalmeyan ni Von sa pagsasabing walang maidudulot na mabuti ang pagrereklamo sa kalagayan ng kaharian ngunit lalo lamang nitong pinalala ang sitwasyon. Ayaw marinig ng mga taga-nayon ang ganoong klase ng usapan mula sa isang maharlika dahil imposibleng maunawaan niya kung gaano kahirap ang kanilang sitwasyon. Muling sinubukan ni Von na pakalmeyan sila sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang pangunahin niyang alalahanin ay ang kinabukasan ng nayon. Inaamin niya na may mga pagkukulang ang mga maharlika at sila ang may sala sa pagpapasa ng mga batas na hindi nakikinabang sa maliliit na nayon. Sa kasamaang palad, wala silang magagawa tungkol doon sa ngayon kaya sinabi ni Von na dapat silang magtuon sa pag-iisip ng mga paraan upang protektahan ang nayong ito. Pinag-isipan na ito ni Von at nakaisip siya ng 3 hakbang na maaari nilang gawin. Una, sinabi ni Von na kailangan nilang gumawa ng isang bagay na napakahalaga na hindi kayang baliwalain ng kaharian ang nayong ito. Pagkatapos, kailangan nilang regular na kumita ng sapat na pera para kumuha ng mga mersenaryo. Panghuli, kailangan nilang pagbutihin at paunlarin ang nayon mismo. Sinasabi ng mga taga-nayon na nakaisip na sila ng mga ganoong ideya dati ngunit laging mas madaling sabihin kaysa gawin. Inamin ni Von na siguro'y mahirap nga noon ngunit idineklara niyang magiging iba na ngayon dahil dumating na ang bago nilang Panginoon. Ang nayong ito na lang ang pinahahalagahan niya ngayon kaya gagawin niya ang lahat para ipagtanggol at paunlarin ito. Ang kanyang mga nakaka-inspirang salita ay walang epekto sa mga taga-nayon kaya halata kay Von na hindi pa sila nagtitiwala sa kanya. Saka ipinakilala ni Esparta ang kanyang sarili at ipinaliwanag na matagal na siyang naglilingkod sa hari bilang kanyang punong mayordomo. Siya, nagpatunay para kay Von sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ipinagkatiwala sa kanya ang lupa sa edad na 8 matapos siyang ituring na isang henyo. Sumunod na nagpakilala si Dee sa pagsasabing siya ang pangalawang pinuno ng mga kabalyero ng hari at sumuporta rin siya kay Von. Nagulantang ang mga taga-nayon dahil ang punong mayordomo ng hari at ang pangalawang pinuno ay dumating sa kanilang nayon. Sila ay malinaw na napakahahalagang tao kaya't pinagtakhan lang nila kung ano ang ginagawa nila rito. Naisip ni Rhonda kung ang pagiging henyo ni Von ay nangangahulugang kaya niyang gumamit ng mahikang pang-elemento, kaya't ipinahayag ni Von na kaya niya. Sabi niya na mahikang pampaggawa lang yun, kaya hindi sila dapat umasa ng sobra sa kanya sa labanan. Malinaw na nabigo ang mga taga-nayon nang marinig ito ngunit sinabi ni Von na hindi pa lang niya lubos na nauunawaan ang kanyang mga kapangyarihan. Saka naman binanggit ng isa sa mga taga-nayon ang problema sa buwis. Sa ngayon, labis silang nahirapan na ibigay ang 30% ng kanilang ani at nagdulot ito ng masamang epekto sa nayon. Agad itong inayos ni Von at sinabing maaari nilang bawasan ito sa 10% pansamantala. Marami siyang plano para sa nayong ito kaya mahalagang matiyak muna ang isang matatag na pamumuhay. Nagulat ang mga taga-baryo nang marinig na bababaan ang buwis at ito'y malaking ginhawa. Idineklara ni Von na panahon na upang magsimula at sisimulan nila sa pagpapalakas ng mga pader pananggalang ng nayon. Nagtataka siya kung ang pader na gawa sa Salamanca sa lupa ni Esparta ay matibay sa mahabang panahon ngunit sa kasamaang palad, hindi. Pinapanatili nito ang integridad habang aktibo ngunit kapag nawala na ang mana ay nagiging simpleng bonte ng lupa. Napagpasyahan ni Von na kailangan nilang palitan ang pader ng mas matibay ngunit kailangan nila ng pansamantala. Pansamantala lamang ito kaya't hiniling niya kay Esparta na lumikha ng pader na lupa para sa kanila. Agad itong ginawa ni Esparta at namangha ang lahat ng taga-nayon sa kanyang kahangahangang kapangyarihan. Gusto rin ni Von na magtayo ng kanal upang pabagalin ang sinumang manghihimasok kaya sinabi ni Dee sa kanya na ipaubaya na lang sa mga kabalyero ang trabaho. Talagang nakakuha na si Von ng atensyon ng mga taga-nayon kaya sinabi niya sa kanila na mahalaga ang pagtutulungan ng bawat isa ngayon.
Kung magkakaisa silang lahat, ang nayong ito ay muling isisilang ng mas malakas pa kaysa dati. Maya-maya, nagtataka si Till kung ano ang ginagawa ni Von sa gubat. Ipinaliwanag niya na iniisip niyang subukan ang kanyang mahika sa paglikha, kaya nakakolekta siya ng isang tumpok ng kahoy. Habang sinusubukan niya ang kanyang salamangka, napansin ni Von na nakadarama siya ng init na dahan-daang lumalaki sa sikmura niya. Ginagabayan ni Von ang sarili sa proseso ng paggamit ng mahika sa produksyon sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanyang sarili na magtuon sa pagkontrol ng kanyang mana. Kapag umabot ang mana sa kanyang mga daliri, dapat niyang maramdaman ang bawat hibla ng kahoy. Pagkatapos, iikot niya ang mga ito ng magkasama upang maging mas malakas tulad ng pinagsamang sinulid bago habihin ang mga hibla ng mas mahigpit pa upang makabuo ng isang bloke ng kahoy. Ang proseso ay ganap na tagumpay habang nililikha ni Von ang bloke ngunit ang iba ay tanging nagtataka kung ano ito. Ipinaliwanag ni Von na ito ay isang bloke ng hibla at inihalin tulad niya ito sa kung paano ginagawa ang microfiber. Sa kasamaang palad, ang microfiber ay umiiral lamang sa kanyang lumang mundo kaya walang ideya ang iba sa kanyang sinasabi. Pagkaraan ng ilang sandali, dumaan si Ortho at nagulat siya nang makita niya ang ginagawa ni Von. Ipinaliwanag ni Till na ginawa ni Von ang mga bloking ito at hindi maiwasang mapansin ng mga adventurer kung gaano karami ang mga ito. Hinawakan ni Ortho ang isa sa mga ito at napansin niyang mas magaan at mas matigas ito kaysa sa inaasahan niya. Binigyan siya ni Von ng pahintulot na hatiin ang isa ngunit natuklasan ni Ortho na hindi niya man lang makalmat. Ito gamit ang kanyang talam. Sabi ni Ortho na hinampis niya ito ng sapat na lakas para makahiwas sa bato ngunit ang bloke na ito na nilikha ni Von ay napakatigas. Wala pa ni isa sa kanila ang nakakita ng ganito dati at lahat sila ay nagtataka kung ito ba talaga ay gawa lang sa kahoy. Nasiyahan si Von sa kanyang nilikha at sinabi niya na ang mga bloking ito ay maaaring maging nakakagulat na kapaki-pakinabang. Maya-maya ay nagtataka si Till kung naubos na ba ang mana ni Von dahil gumagawa na ito ng sari-saring armas at kagamitan. Sabi ni Von na maayos lang ang kanyang pakiramdam at hindi niya maintindihan kung bakit may masamang reputasyon ang mahika ng produksyon. Narinig niya na, ang pagkonsumo ng mana ng mahika sa paggawa ay talagang matindi. Sinasabing kumukonsumo ito ng napakaraming mana kaya halos imposible para sa karamihan ng tao na makagawa kahit isa lang. Hindi pa alam ni Von ang buong potensyal ng kanyang kapangyarihan ngunit ang alam niya ay madali siyang makakagawa ng mga armas. Talagang nagustuhan ni Camp Senador ang espada na ginawa lang ni Von kaya sinabi ni Von sa kanya na maaari na niya itong kunin. Nangako si Camp Senador na pahahalagahan niya ito magpakailanman at sabik na naghihintay si Till para makita kung ano ang ibibigay ni Von sa kanya. Inabot ni Von sa kanya ang isang palakol ngunit hindi siya gaanong nasasabik dito. Nagtaka si Von kung may mali ba dito kaya sinabi ni Till. Sa kanya na nanahimik lang siya dahil nabighani siya sa ganda ng sandata. Nararamdaman ni Von na hindi niya ito gusto kaya naisip niyang gawan siya ng magandang aksesorya mamaya. Nang gabing yun, naisip ni Von kung paano sumasakit ang kanyang katawan mula sa lahat ng paglalakbay. Halos wala silang pahinga, ngunit ang pinakamasama sa lahat ay hindi pa nakakaligo si Von. Sigurado si Von na pagod din ng iba dahil nagkakampo lang sila sa buong panahong ito. Hindi sila maaaring magpatuloy sa ganitong pamumuhay kaya nagpasya si Von na kailangan nilang siguruhin ang kanilang pangunahing pangangailangan bago palakasin ang depensa ng nayon. Iniisip ni Von kung ano ang magiging pinakamagandang gawin muna at nagpasya siyang gumawa sila ng bahay. Kinabukasan, nagtataka si Rondell kung ano ang ginagawa ng ating mga bayani kaya't inihayag ni Von na gumagawa sila ng sarili nilang tahanan. Ang lugar na ito ay dating plaza ngunit matagal nang hindi ginagamit. Maraming espasyo kaya sinabi ni Rondell na ito ang perpektong lugar para sa mansyon ni Von. Sa wakas ay handa na si Von kaya't nagpasya siyang oras na para malaman kung kaya niyang gumawa ng isang bagay na kasing laki ng bahay. Pinagtuunan ni Von ang lahat ng kanyang pansin at nagpasya na dapat siyang magsimula sa 4 na haligi na ilalagay sa bawat sulok. Ang mga haligi ay nangangailangan ng manipis na alambre upang lumalim sa lupa, para magkaroon sila ng matibay na pundasyon. Pagkatapos niyan ay ang mga sahig at mga dingding upang pagdugtungin ang mga haligi. Sa wakas, pagkatapos ng lahat, tinapos ni Von ang kanyang tahanan gamit ang bubong. Ipinahayag ni Von na tapos na siya at lahat ay hindi makapaniwala.
Nagsimulang magtipon ng mga taga-nayon at nagtataka ang mga adventurer kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Till na si Von lang ang nagtayo ng bahay para tirahan nila ngunit hindi sila makapaniwala na nagawa niya ito sa napakaikling panahon. Ang mga kabalyero sa mga adventurer ay lubos na masaya sa kanilang bagong tahanan at lahat ay nakasulyap ng maayos habang tuluyang humuhupa ang alikabok. Nagduda si Von sa sarili niya noong una dahil sinabi ng lahat sa kanya na ang mahika sa paggawa ay walang silbi ngunit napagtanto niya ngayon na ang kanyang mahika ay talagang napakagamit. Tinitingnan ni Von ang magandang tahanan na nilikha niya para sa kanya at sa kanyang mga kaibigan at hindi niya maiwasang magtaka kung ginawa niya itong medyo masyadong malaki. Walang makapaniwala na nakagawa si Von ng dambuhalang bahay ng napakabilis at tinukoy nila na ang kanyang mahika sa produksyon ay mas angkop sa pamamahala sa isang teritoryo kaysa sa elemental magic. Sumasang-ayon si Von na ito ay isang kawili-wiling kakayahan ngunit iniisip pa rin niya na ang opensibang mahika pa rin ang pinakamahusay para sa pagprotekta sa mga tao. Sigurado siya na ang mga tao ay makadarama ng higit na seguridad sa ilalim ng proteksyon ng isang makapangyarihang Panginoon ngunit tinitiyak sa kanya ng kanyang mga kaibigan na hindi iyon ang kaso. Sabi ni Asp Artes na magiging tama siya sa panahon ng digmaan ngunit ang hinahanap ng mga tao ay isang Panginoon na magpapabuti ng kanilang buhay. Sa ganoong paraan, sabi ni Asp Artes na walang mas angkop kaysa kay Von. Ang ginawa lang ni Von ay hindi kapanipaniwala at natukoy ni Ortho na ang kapangyarihan ni Von ay higit na lumalagpas sa mga ordinaryong gumagamit ng salamangka sa produksyon. Hindi pa tapos si Von habang sinasabi niya na kung dadalhin siya sa troso, makakagawa pa siya ng mga bahay para sa lahat. Lahat ay namangha nang marinig ito kaya sinabi ni na Ortho at Di sa kanilang mga tauhan na bilisan at tipunin ang materyales. Gusto rin ng lahat ng taga-baryo ng mga tahanan at mabilis na napagtanto ni Von na hindi niya alam kung saan siya napasok. Napakasama ng kondisyon ng kanilang mga bahay kaya nagpasya si Von na sisimulan niya sa pamamagitan ng kapansin-pansing pagbabago ng buhay ng mga tao sa baryo. Sumang-ayon si Von na gawa ng lahat ng bahay kaya nagdiwang silang lahat. Natapos ni Von ang paggawa ng maraming bahay at namangha ang lahat sa kanyang napakalaking kakayahan. Napakagaling din ng kanyang malawak na kaalaman sa kung paano magtayo ng isang kapitbahayan at ipinaliwanag ni Von na tinatawag itong grid plan. Mayroon itong blok ng 4 na bahay bilang batayan nito. Unit at malalaking kalye ang nasa pagitan ng mga blok. Sabi ni Von na sapat ang mga tahanang ito sa ngayon ngunit kapag nakakuha sila sa kalaunan ng maraming bato ay muli niyang itatayo ang bawat tahanan upang mas angkop sa mga nakatira rito. Nagpatayo din si Von ng paliguan sa tabi ng kanyang mansyon dahil gusto lang niyang maligo. Pinili niya ang simpleng disenyo para sa bathtub at ginamit ni Pluriel ang kanyang mahika sa tubig para punuin ang batya. Nang gabing yun matapos maligo sa wakas ay nakatulog na si Von sa isang maganda at komportableng kama. Kinabukasan sinabihan si Von na salamat sa mga kabalyero ay mayroon na silang trinsera sa paligid ng nayon. Lubos na nasiyahan si Von dito ngunit ito ay magiging mainam para sa kanilang depensa na punuin ito ng tubig at gawin itong kanal na pananggalang. Bukod pa rito, kakailanganin nila ng tubig para sa pag-inom at para sa paliguan. Nililinaw nito kung ano ang dapat nilang susunod na gawain kaya ipinahayag ni Von na oras na upang maghanap ng pinagmumulan ng tubig. Mabilis nilang inilihis ang tubig mula sa kalapit na ilog sa tulong ng malalakas na kapangyarihan ni Esparta. Agad siyang naghukay ng kanal na ilang metro ang haba habang pinahaba naman ito ni Nadi at ng iba pa sa pamamagitan ng kamay. Sumunod si Von sa likuran upang patibayin ang ilalim at ang mga gilid ng kanal. May malaking distansya sa pagitan ng ilog at ng nayon, kaya sabi ni Till, malaking proyekto ito. Hindi naman ito maiiwasan, dahil itinuro ni Von na kailangan ng tubig ng mga tao. Mahirap ang trabaho pero masaya kapag lahat ay nagtutulungan para sa iisang layunin. Bukod pa rito, kapag bumuti ang mga kondisyon at hindi na gaanong hindi tiyak para sa mga tao, mas madali nang makakabisita ang mga mangangalakal. Mahalaga ito dahil ito lang ang paraan para mabuhay ni Von ang kanyang relax na buhay sa hinaharap. Tinansya ni Von na aabutin ng hindi bababa sa 1 linggo ang trabahong ito pero nagulat siya nang itinuro ng mga manggagawa na nakikita na nila ang nayon mula sa kinaroroonan nila. Nagpasya si Von na itigil muna ang trabaho sa ngayon pero sabi ni Dee na mararating nila ang nayon sa ilang oras kung magpapatuloy sila.
Si Dee ay sabik na magpatuloy sa pagtatrabaho ngunit itinuro ni Von na ang iba ay handa ng himatayin. Itinuring ito ni Dee na isang bagong uri ng pagsasanay ngunit napagtanto niya na hindi siya maaaring magtulak ng sobra. Kinabukasan, inihayag ni Von sa lahat na natapos na nila ang kanal upang dalhin ang tubig sa nayon. Pinasalamatan niya ang lahat sa kanilang pagsisikap at sinabihan niya si Esparta na buksan ang tarangkahan ng tubig. Umagos ang tubig papasok at namangha ang lahat ng taga-nayon. Tapos na ang kanal na nakapalibot sa nayon at ngayon, talagang mahihirapan na ang mga bandido upang salakayin ang mga pader ng nayon. Natatakot si Von na babahain ang moat kapag umuulan kaya iniisip niya kung dapat din siyang gumawa ng lawa sa likod ng nayon. Tingin ni Esparta, magandang ideya ito dahil ang loang iyon ay maaaring gamitin bilang imbakan ng tubig na magagamit kapag tagtuyot. Ginawa agad yun ni Von at hindi makapaniwala ang mga taga-nayon na napakaraming nangyayari. Ang nayon na dati walang daluyan ng tubig ngayon ay may lawa na para sa imbakan ng tubig. Salamat kay Von, hindi na kailangan pang maglakad ang mga taga-nayon sa ilog araw-araw para lang kumuha ng tubig. Nagpasalamat ang pinuno sa kanya ngunit sabi ni Von ay hindi na kailangan yun. Masaya siya na ang lahat ay may access sa tubig na ngayon dahil mas magiging madali ang buhay para sa buong nayon. Nang gabing yun nakita natin na may isang babaeng tinutukoy bilang Lady Art na naglalakbay kasama ang isang nagngangalang Panamera. Sinabi ni Panamera na malayo pa ang isang liblib na nayon kaya sinabi niya kay Art na magpahinga muna. Kinabukasan natapos ni Von ang paggawa ng isang dambuhalang pader panlaban na tinatawag na balwarte. Ang pader ng nayon ay dati isang pader lang ng lupa ngunit ngayon ito ay isang kahangahangang konstruksyon. Ang mga balwarte ay may malapad na itaas kaya ang mga bantay ay maaari pang magpatrolya sa ibabaw ng pader. Tuwang-tuwa ang lahat dito dahil sa isang baluarting ganito karumi, ang mga taga-nayon makakapagpahinga ng panatag kahit pa sumalakay ang mga bandido. Binigla ni Von ang lahat nang sabihin niyang hindi siya kontento dito dahil gusto niyang mas maging ligtas ang pakiramdam ng mga taga-baryo. Sinubukan ni Von gumawa ng ilang simpleng pana at namangha ang lahat nang matapos siya. Sabi nila, hindi pala simple ang mga ito at talagang kahanga-hanga. Nagkabit pa si Von ng mga kalasag sa harap ng mga ito para ang mga gwardya ay makapagpana habang protektado mula sa mga atake ng kalaban. Talagang nakamamangha ito at malinaw na ngayon na kaya ni Von gumawa ng lahat ng uri ng bagay gamit ang kanyang mahika sa produksyon. Ang kanilang baryo ay medyo maliit ngunit nasiyahan si Von dahil nagsisimula na itong magmukhang isang lungsod kuta. Lahat ay sumasang-ayon at sinasabi nilang hinding-hindi ito malulupig ng simpleng mga tulisan gaano man sila magsumikap. Sigurado si Dee na kung nalaman ng hari kung ano ang kayang gawin ni Von gamit ang kanyang kapangyarihan, ginawa sana niya itong pinuno ng sambahayan sa halip na ipatapon siya sa liblib na nayong ito. Akala ng hari ay mahina si Von ngunit isang tingin sa ginawa niya sa nayong ito ay nagpapalinaw na ang kanyang kapangyarihan ay higit pa sa sapat para sa labanan. Igiit ni Dee na mas makapangyarihan si Von kaysa kahit kanino ngunit naniniwala si Esparta na ang kanyang kapangyarihan ay pinakamainam para sa pagtatanggol. Nagsimulang magtalo ang dalawa ngunit si Von, pinapaginhawa sila. Sabi niya na hindi sila dapat mainis sa kanilang kalagayan. Kailangan lang nilang pagtiyagaan at lumaban sa kung anong mayroon sila. Kumulo ang tiyan ni Jessa at Von kaya nilutuan sila ni Toland ng pagkain. Hindi ito madali dahil kapos sila sa sangkap. Sabi ni Esparta na mahalaga ang pagtatanggol sa nayon ngunit kailangan nilang gumawa ng paraan para sa regular na kita ng nayon. Ang nayong ito ay walang koneksyon bukod sa iilang mga ngalakal na dumarating dito minsan sa isang buwan. Hindi iniisip ni Von na kailangan itong bigyan ng prioridad dahil ang mga pananim ng nayon ay kayang upang magbigay ng maraming pagkain para sa nayon. Gayunpaman, ipinunto ni Esparta na wala silang mga sangkap para gawin ang paboritong matamis na inihurnong panghimagas ni Von at tuluyan ang nagbago ang isip ni Von. Ang kawalan ng mga matatamis na yun ay nakakapangilabot sa kanya kaya idineklara ni Von na panahon na para makaisip ng isang bagay na pwedeng ibenta ng nayong ito. Iniisip ni Camp Senador na dapat nilang ibenta ang mga blok ng kahoy na kayang gawin ni Von ngunit tinanggihan ni Von ang ideya. Hindi gagana ang pagbebenta ng mga ito dahil siya lang ang kayang magtrabaho sa mga ito. Lahat ay nagbigay ng kanilang mga suhestyon ngunit nararamdaman ni Von na magiging mahirap ang makaisip ng ibebenta na kakaiba sa nayong ito.
Kalaunan, nalaman ni Von na ayaw ni Toland Camp Senador gamitin ang kanilang mga sandata. Mga regalo ang mga yon mula kay Von kaya ayaw nilang masira ang mga ito. Itinuro ni Von na kailangan nilang matutong ipagtanggol ang kanilang sarili gamit ang mga sandatang yun kaya kailangan nilang magsanay. Sinabi ni Zara na huwag silang mag-alala at ipinakita niya sa kanila ang kanyang kalasag ng Orc Knight. Matibay at nababaluktot ito kaya hindi gaanong makakasira sa kanilang mga sandata kapag ibinara niya ito. Ang unang atake ni Camp Senador ay walang nikititing na puwersa ngunit naguluhan ang lahat ng mapunta ang kalasag sa lupa. Ang kalasag ay nahati pa sa dalawa kaya namangha ang lahat na ang sandata. Nakagawa ng labis na pinsala sa napakakaunting puwersa. Ito ay teknikal na isang kahoy na espada kaya nagulat si Von na nakahiwa ito ng napakahusay. Inaayos ni Till ang kalasag ni Zara at dumating si Ortho para magtaka kung ano ang lahat ng komosayon. Nagdala siya ng ilang mineral na kanilang manina at nagtataka siya kung gusto ni Von bilhin ang mga ito. Ipinaliwanag ni Ortho na ang mga kagubatan sa paligid ng kalapit na kabundukan ay puno ng malalakas na halimaw kaya iniiwasan ng mga tao ang lugar na yun. Ang lugar na yun ay hindi pa namin na dati kaya naman makakahanap sila ng maraming bihirang mineral nang hindi na kinakailangang pumasok pa sa kabundukan. Nakahanap sila ng mga ore ng bakal, tanso, pilak, at kahit kaunting ginto. Ngunit talagang nabigla ang ating bayani kay Ortho nang ibunyag niya na nakahanap sila ng ore ng mithril. Ito ay magandang balita dahil kung ang lahat ng ito ay nasa paanan ng mga bundok, kung gayon ang mismong mga bundok ay tiyak na nagtataglay ng yaman ng mga mapagkukunan. Kinuha ni Von ang ilang ore ng bakal at pinahanga niya ang lahat ng gawin niya itong solidong block ng bakal. Sinabi niya na hindi niya ito tinunaw para mas maging puro kaya hindi niya alam kung gaano ito kapuro. Lubos na nasasabik si Zara kaya iniisip niya kung pwedeng gawan siya ni Von ng espada gamit yun. Nalungkot si Von sa nangyari sa kanyang kalasag kaya siya pumayag. Gusto ni Zara ng isang mahabang espada at isang maikli kaya kumilos na si Von para gumawa. Ito ang una niyang paggawa ng sandatang bakal kaya kakailanganin nito ng matinding pagtutok. Malalim siyang nag-isip tungkol sa hugis nito at kung gaano ito kitilim at di nagtagal ay natapos niya. Ito ang unang customer ni Von kaya binigyan niya ng labis na pansin ang mga palamuti ng espada. Labis ang katuwaan ni Zara sa maikling espada kaya nagsimula ng gumawa si Von sa susunod. Kasing kahanga-hanga rin ang isang yun kaya natural lang na gusto rin ng ibang adventurer ng sandata. Sinabi ni Von na sila ang mga nakakuha ng mga ore kaya tama lamang na gawin niya itong sandata. Kapag natapos niya, tiyak ng lahat na maibebenta ni Von ang mga sandatang ito sa malaking halaga. Pagkatapos ay tiningnan ni Von ang mithril ore at nagtaka siya kung ano kaya ang magiging hitsura ng mga sandata kung gawa ito sa mithril. Labis na na-curious si Esparta sa mithril dahil hindi pa siya nakarinig ng sinumang nagmimina ng metalikong ore sa kakahuyan. Ang tanging paliwanag ay may kalapit na dungeon. Sinabi ni Esparta kay Von na kung makatuklas sila ng dungeon, malaki ang magiging pagbabago sa kanilang sitwasyon. Dagsa ng mga tao at kalakal ang magsisimulang lumabas-pasok sa nayong ito. Dahil dito ay labis na nasabik si Von. Dahil kung matuklasan nila ang isa, ang kahalagahan ng baryong ito ay biglang tataas ng husto. Ang mga yungib ay may napakaraming mapagkukunan, na may mga hiyas na kasing halaga ng pambansang kayamanan. Karaniwan, kapag natanggap ng gildang balita tungkol sa isang bagong yungib, nagbubukas sila ng sangay sa pinakamalapit na bayan o baryo. Sa kasamaang palad, itinuro ni Von na wala pang sapat na mapagkukunan ang kanilang baryo upang salubungin ang guild sa ngayon. Sumang-ayon si Esparta dahil ang pagdating ng guild dito ay magdadala ng maraming adventurer, mga ngalakal, at maging ng orden ng mga kabalyero. Sa ngayon, kulang ang kanilang baryo sa mga pasilidad, pagkain, at infrastruktura upang suportahan sila. Kung kumalat ang balitang ito, isang kalapit na bansa, ay sasalakayin sila upang makinabang mula sa piitan. Dagdag pa rito, binabanggit ni Von na siya ang itim na tupa ng kanyang pamilya. Kung malalaman ng kanyang ama na ang nayon kung saan siya ipinadala ay may halaga pala, siya ay ipapadala sa ibang lugar. Nangangahulugan nito na kailangan ni Von palagwin ang nayong ito at makapagbigay ng resulta bago matuklasan ang piitan. Sumasang-ayon si Ortho kaya sinabi niya na iiwasan nila ang lokasyon kung saan malamang naroon ng piitan kapag nangangalap sila ng resources.
Alam ni Von na malaki ang maaaring kita ng mga adventurer sa pamamagitan lamang ng pag-uulat nito sa guild kaya pinahahalagahan niya na sila ay nagpipigil para sa kapakanan ng nayon. Maya-maya, nasisiyahan si Von sa itsura ng lahat kaya sinabi niya na ito na ang pagtatapos ng kanilang dramatikong renobasyon. Nagtataka si Till kung hindi pa talaga nauubusan ng mana si Von dahil sandamakmak na bahay at sandata ang ginawa niya. Sabi ni Von ayos lang siya at medyo pagod lang. Agad na ibinunyag ni Jesta at ng isang mensahero na may mga baluti ang butiki na lumalapit sa nayon. Agad na inutusan ni Von ang lahat na pumasok sa loob ng mga pader at iniutos na itaas ang tulay at isara ang tarangkahan. Ang lahat ng taga-nayon ay takot na takot dahil alam nila kung gaano kapanganib ang mga halimaw na ito ngunit si Von ay walang takot. Alam niya na, lahat ay takot sa labanan ngunit ipinapaalala niya sa kanila na nakasalalay ang buhay ng bawat isa sa nayong ito sa kung anong gagawin nila. Nangangako si Von na lalaban para sa lahat ngunit hindi niya sila mapoprotektahan gamit ang lakas niya lamang. Kaya sinabi niya sa mga taga-nayon na ipahiram sa kanya ang kanilang lakas upang sama-sama nilang maprotektahan ang nayong ito. Handa ang mga taga-nayon na protektahan ang kanilang nayon kaya inutusan sila ni Von na magmando ng mga balista. Ipinaliwanag ni Campson na nangangaso ang mga adventurer kaya wala sila sa nayon. Kung gayon, nagpasya si Von na kailangan niyang makibahagi sa labanan ngunit pinigilan siya ni Till. Nakita niya kung gaano siya kaseryoso kaya inutusan niya si Dee na umakyat sa pader at magulat sa kanya kung ano ang nangyayari. Sa ganitong paraan, makakapagbigay siya ng utos mula sa ligtas na distansya kaya pumayag si Dee. Takot na takot si Dee sa nakita niya kaya iniulat niya na may humigit kumulang 40 armadong butiki. Napakasama nito dahil kahit isang grupo ng veteranong kabalyero ay mahihirapan na pabagsakin ang isang nakabaluting butiki. Walang oras na dapat sayangin kaya sinabihan ni Von si Dee na ikarga ang mga pana. Sinunod ng lahat ng taga-baryo ang utos ni Dee at inilunsad nila ang kanilang unang pag-atake. Tila naglaho ang mga pana nang tumama ang mga ito sa mga butiki at napagtanto ni Dee na tinatagos nila ang mga ito. Maya-maya ay nagawa nilang mapabagsak ang 10 sa mga halimaw at nagsimulang magdiwang ang mga taga-nayon. Marami pa rin ang naiwan gayunpaman at isa na lang ang bala ng bawat pana. Wala silang pagpipilian kaya pinaputukan nila ang kanilang huling mga pana at nagawa nilang mapuksa ang isa pang pangkat ng mga nakabaluting butiki. Sa kasamaang palad ay naubusan sila ng mga panang bakal at marami pa ring halimaw ang naiwan. Nahirapan si Von na mag-isip ng solusyon ngunit may naisip siyang ideya. Sinabi niya kay Dee na gamitin ang mga panang gawa sa kahoy ngunit kinatatakutan ng iba na hindi ito gumawa ng marami. Ang mga kaliskis ng mga nakabaluting butiki na ito ay yari sa bakal kaya hindi kailanman matutusok ng mga kahoy na pana ang mga ito. Sinabi ni Dee sa kanya na huwag mag-alala dahil nilampasan na ni Von ang kanyang mga inaasahan sa maraming paraan. Pinrotektahan niya ang baryong ito mula sa mga bandido pagkatapos ay pinauunlad ito sa isang napakabilis na bilis. Hindi na muling magdududa si Dee sa kanya kaya nagpasya siyang ilagay ang kanyang pananampalataya kay Panginoong Von. Inihagis ng mga taga-baryo ang mga kahoy na pana sa mga halimaw at nagulat ang mga kabalyero na makita na ang mga pana ay nananatili sa kanilang ulo. Nagtataka sila kung ito nga ba ay epektibo at nagsimulang magdiwang ang lahat habang bumabagsak ang mga halimaw sa lupa. Malinaw na sapat ang mga pana na gawa sa kahoy para mapabagsak ang mga butiki kaya iniutos ni Dee sa mga taga-nayon na ipagpatuloy ang pagpana. Aniya, magpifiesta sila sa Lizard Kebab ngayong gabi at bumuhos ang mga pana sa mga halimaw. Di nagtagal, inihayag ni Dee na nanalo sila sa labanan at nagsigawan sa tuwa ang lahat ng taga-nayon. Binigyan si Von ng pagkilala para sa kanyang magandang desisyon at tuwang-tuwa lang siya na nagtagumpay ito. Sinuri ng mga kabalyero ang sitwasyon at labis silang humanga. Hindi lang sila nakaiwas sa anumang casualty, wala pa ni isang tao sa kanilang panig ang nasugatan. Lubos ang kanilang tagumpay at dahil dito ay na-realize ni Dee na magiging mahalagang tao si Von. Kalaunan ay kinatay ng mga taga-nayon ang malalaking butiki at sinabihan ni Dee ang lahat na mag-ingat sa pagpepreserba ng kanilang mga mata at pangil. Maaaring itapon ang mga lamang loob ngunit kailangan nilang tiyakin na mahugat ang mga mahiwagang core. Ang pagkatay ay mas mabilis na nagaganap kaysa sa inaasahan at iyon ay dahil lahat sa mga kamanghamanghang kutsilyo na ginawa ni Von.
Dumating si Von upang makita na marami silang karne sa nayon ngayon na nangangahulugang maaari silang magkaroon ng piging. Ginanap ang piging ng gabing yun at nagbigay si Von ng toast para sa kanilang tagumpay. Akala ng mga taga-nayon na hindi na darating ang araw kung saan sila ay makapagpakasaya sa nayong ito, ngunit binago ni Von ang lahat ng iyon. Namangha ang pinuno dahil mahirap paniwalaan na may isang maharlika na nalulugod sa pakikisama sa mga karaniwang taga-baryo. Sinabi ng mga kaibigan ni Von sa kanila na normal lang yun dahil ganyan talaga si Von. Wala si Ortho sa labanan, ngunit naging malinaw ang lahat nang sabihin sa kanya na ang mga pana na kahoy ay gawa sa kaparehong materyal ng kanilang mga sandata. Sakto namang narinig ni Dee ang usapan nila tungkol sa kanilang mga sandata kaya idineklara niya na bibili rin siya ng isa kay Von. Gusto rin ng ibang kabalyero na bumili, ngunit sinabi ni Von na hinding-hindi niya sila sisingilin. Kapag nais-aayos na ang pananalapi ng nayon, gagawa niya sila ng sandata ng libre. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Ortho na maaari nilang ibenta ang mga nakabaluting butiki sa mga mangangalakal at makakuha ng 20 ginto para sa bawat isa. Sa kasamaang palad, halos lahat ng karne ay masisira at kailangan ni Von magbayad ng bayad sa transportasyon. Dahil doon, marahil ay makakakuha sila ng 8 ginto para sa bawat isa. Mayroon pa ring 40 sa mga ito ang natitira kaya makakakuha sila ng mahigit 300 ginto. Ginawa ni Von ang conversion at siya ay namangha nang malaman niya na ito ay humigit kumulang 300 milyong yen. Sa kasamaang palad, kailangang ipaalala ni Esparta sa kanya ang isang bagay. Kapag ang isang nayon ay kumita ng higit sa 100 ginto, kailangan itong magbayad ng 50% sa anyo ng buwis. Wala ring paraan upang itago ito dahil agad itong matutuklasan kung susubukan nilang ibenta ng sabay-sabay ang ganito karami. Mababawasan nyo ng kita sa 150 ginto, ngunit ang pinakamasama ay malalaman ng ama ni Von kung gaano kahusay ang takbo ng nayong ito. Kung malalaman niyang may halaga ang lugar na ito, ililipat niya si Von sa ibang liblib na lugar. Nagkaroon si Esparta ng ideya at sinabi na maaari nilang subukang iulat ito sa kapatid ni Von na si Mercia. Maaari nilang ibigay sa kanya ang karangalan ng pagtalo sa mga balutiang butiki at walang sinumang maghahinala. Kalaunan, may dumating na ilang mga ngalakal sa nayon, ngunit nagtataka sila kung nasa tamang lugar sila. Nakarating na sila rito dati, ngunit hindi na ito mukha ng lumang liblib na nayon na kanilang natatandaan. Ipinakilala ni Von ang sarili bilang Panginoon ng nayong ito at agad siyang nakilala bilang anak ni Marquis. Kilala siya bilang isang henyo kaya nagtataka sila kung ano ang ginagawa niya rito. Ipinakilala ng mga mangangalakal ang kanilang sarili bilang sina Mari at Rango kaya sinalubong sila ni Von sa kanilang nayon. Sa loob, labis na namangha ang mga lalaki nang makita nila ang ipinagbibili ni Von sa kanila. Ang mga ito ay ang mga materyales mula sa mga balutiang butiki at hindi makapaniwala ang mga lalaki na nagawa nilang talunin ang ganoong kalaking hukbo. Maging ang mga adventurer ay kinatatakutan ang malalaking halimaw na ito, kaya nahihirapan ang mga lalaki na maniwala na ang munting nayon na ito ay nakataboy ng napakarami sa kanila. Sabik silang bilhin ang lahat, ngunit kakailanganin nila ng halos 1 buwan upang may hatid ang lahat. Sumasang-ayon si Von dahil kailangan ng mga lalaking ito na kumuha pa ng mas maraming lalaki para sa trabahong ito. Sa kasamaang palad, hindi mananatiling sariwa ang karne ng ganoon katagal kaya sinabi ni Von sa kanila na maaari silang kumuha ng ilan ng libre. Bilang kapalit, nais ni Von na tingnan nila ang ilan sa mga sandatang ibinebenta nila. Walang ideya ang mga lalaki na may panday sa nayong ito at hindi sinasabi ni Von sa kanila na siya talaga yun. Talagang humanga ang mga lalaki sa mga sandata kaya pumayag silang bilhin ang mga ito sa ang presyong hinihingi ni Von. Umabot pa si Von sa puntong tinanong kung maaari rin nilang i-promote ang mga sandata, ngunit nag-aalangan sila. Hindi mo ari ng mga lalaki kung gaano kagaling ang mga sandatang ito kaya ayaw nilang ibahagi ang mga ito sa ibang mga ngalakal. Alam ni Von na gusto lang nilang kumita ng husto kaya may naisip siyang ideya. Ipinunto niya na kung ibebenta nila ang mga sandata sa labas lang ng nayon, malalaman ng lahat kung saan galing ang mga ito. Dadagsa ang mga tao sa nayon para hanapin ang mga ito, at iyon ay maaaring maging magandang pagkakataon. Kaya naman sinabi ni Von na dapat magtayo ang lalaki ng tindahan sa loob ng nayon bago sila magsimulang mag-promote.
Sila ay gagawa, hirap sa pagpapabatid tungkol sa mga sandata at magkakaroon sila ng tindahan na handa para sa sinumang darating upang hanapin ang mga ito. Nag-iisip ang mga lalaki kung talagang ayos lang kay Von yun kaya sinabi ni Von na ayos lang. Agad na itinayo ni Von ang tindahan at mas lalo pang namangha ang mga lalaki. Katatapos lang nilang sabihin kay Von kung ano sa tingin nila ang dapat na hitsura ng tindahan at ginawa niya ito sa isang kisap mata. Noon din ay nakita naming dumating na ang mga babae sa nayon. May ikinababahala si Panamera kaya sinabi niyang aalamin niya kung si Von ay talagang isang henyo mismo. Sa loob ng mansyon ni Von, ipinapaliwanag ni Esparta na ang nayon ay lumalaki sa isang hindi kapani-paniwalang bilis. Naniniwala siya na mas maraming tao ang darating kaya kailangan nilang bumuo ng isang bayan na kayang tumanggap ng 10,000 katao. Habang pinaunlad nila ang lupain, mangangailangan sila ng maraming tao upang bantayan ang nayon at pamahalaan ang mga pasilidad nito. Bukod pa rito, kailangang magpasya ni Von kung anong uri ng bayang kuta ang nais nilang maging. Ang mga parisukat na bayang kuta ang pinakakaraniwang disenyo ngunit may iba pang ideya si Von. Nais niyang gumamit ng disenyo na hugis bituin dahil kailangang gumugol ng oras ang mga mananakop sa pagsakop sa matutulis na bahagi upang makalapit sa pangunahing bahagi. Kung susubukan nila, kung balewalain sila, sasalakayin lamang sila mula sa tatlong magkakaibang anggulo. Sakto noon, sinabihan si Von na may isang sugo mula sa kondado ng Ferdinando ang dumating upang siya ay kausapin. Ipinakilala ni Panamera ang sarili bilang isang kabalyero at ipinakilala ni Art ang sarili bilang ang pinakabatang anak na babae ni Conde Ferdinando. Narito si Art upang magbigay galang sa utos ng kanyang ama kaya umaasa siyang magkakasundo sila. Gayunpaman, batid ni Von na sila ay talagang narito upang suriin ang kalagayan ng kanilang kaaway at posibleng makuha ang kanyang panig. Humanga si Panamera sa kanyang conclusion dahil tama siya. Si Von ay pinagkatiwalaan ng lupa sa pagitan ng kondado ng Ferdinando at kaharian ng Yulaneda kaya nag-iingat sa kanya si Ferdinando. Kinatatakutan niya na baka pangunahan ni Von ang hindi nararapat na ambisyon ng kanyang ama. Tinukoy ni Panamera na ang pagkakapadala kay Von dito sa malayong lugar ay nangangahulugang wala siyang kakayahan sa elemental na mahika. Alam ni Von na kakalat din ng balita kalaunan kaya hindi niya ito itinanggi. Sabi niya na walang batayan ang mga pag-aalala ni Ferdinando dahil wala siyang pinaplano kasama ang kanyang ama. Sabi ni Von na siya ay pinatapon lamang dito ng kanyang ama ngunit hindi siya pinaniniwalaan ni Panamera. Itinuturo niya na ginawa ni Von ang liblib na baryong ito na may 100 tao bilang isang kuta sa loob lamang ng ilang araw. Hinihinala niya na hindi bababa sa 5,000 kalalakihan ang ipinadala dito kasama si Von upang isakatuparan ang lahat ng ito dahil layunin nilang gawing bagong himpilang militar ang baryong ito. Ikinagulat niya si Von nang tumawa ito ng harap-harapan at tanging paghingi lang ng tawad ang nagawa niya. Seryoso siya nang sabihin niya ang lahat ng iyon ngunit may malaking hindi pagkakaunawaan. Ipinaliwanag ni Von na ang tanging pinayagan ng kanyang ama na dalhin niya ay kamsin at ilan sa kanyang bagahe. Sabi niya na hindi man lang siya inihatid ng kanyang pamilya at labis silang ikinagulat at ikinayamot ng marinig ito. Itinuro ni Panamera na narito ang kanyang kabalyerong mayordomo at katulong ngunit ipinaliwanag nila na sila ang kusa na pumunta. Inutusan pa nga si D na bumalik sa kaharian ngunit binaliwala niya lang ito. Sabi ni Esparta ay retirado na siya at gusto lang niyang magpalipas ng oras sa isang magandang nayon. Sabi ni Till na si Von ang pinakamakapagmalasakit sa mga tao kaya naman nagpasya siyang pagsilbihan nito habang buhay. Nagdududa pa rin si Panamera kaya nagtataka siya kung paano nagawa ng nayon na magbago ng ganoon kabilis. Nagpasya si Von na pinakamabuting ipakita sa kanila kaya dinala niya sila sa labas. Sabi niya ay gagawa siya ng isang kuta tulad ng nakapalibot sa kanilang nayon. Ngunit hindi makapaniwala si Panamera. Namangha siya ng nilinaw ni Esparta na isa siyang mahusay na elemental mage ngunit hindi magiging sapat ang dingding na ito. Alam ni Panamera na kapag nawala ang mana ng dingding na ito ay guguho ito. Dito pumapasok si Von kaya ginamit niya ang kanyang mahika upang gawing kuta ang pader na lupa. Pagkatapos ay ginamit niya ang ilan sa kanyang mga bloke upang gumawa ng tarangkahan mismo sa harap ng kanilang mga mata. Hindi makapaniwala ang mga babae sa kanilang nakikita at maaari lamang silang magtaka kung ano ang kakayahan ni Von sa mahika. Ipinaliwanag ni Von na may kakayahan siya sa mahika ng produksyon at hindi ito ang iniisip ng mga tao.
Sa tingin niya ay, tinatawag ito ng lipunan na pinakamalungkot na mahika sa lahat ngunit mali sila. Nabigla si Art dito at nagkaroon siya ng mga pangitain ng kanyang nakaraan. Ipinaliwanag ni Von na sa sandaling nalaman ng kanyang ama ang tungkol sa kanyang kakayahan ay pinaalis niya ito sa kanilang tahanan. Tinawag ni Panamera si Marquis na hanggal dahil sa kapangyarihan ni Von ay maaari niyang lubhang napalawak ang kanyang impluwensya. Ngunit itinakwil niya ito at ngayon ay hindi man lang niya alam ang tungkol sa kapangyarihan ni Von. Kumbinsido si Panamera kaya inihayag niya na ang tunay na dahilan ng kanyang pagpunta rito ay upang ialok ang kamay ni Art para sa kasal. Maramdaman ni Von na gusto ni Ferdinando na magpakasal sila upang makaalis lang sila sa kanyang kaharian lang. Ipinaliwanag ni Von na plano niyang patuloy na palakasin at paunlarin ang bayan kuta na ito ngunit hindi siya naghahanap ng gulo kaninuman. Ayaw niyang makipag-away kaninuman kaya walang dahilan para magpakasal. Sinabi ni Von na hindi naman sasaya si Art dito dahil mapanganib talaga rito. Sinabi ni Panamera na pumunta siya rito para pigilan ang kasal ngunit nagbago ang kanyang damdamin. Pagkatapos makilala si Von masaya niyang tatanggapin ang pagpapakasal niya kay Art. Mayroon siyang malalim na pananaw sa hinaharap at mayroon siyang kapangyarihang pagbuklurin ang mga tao sa likod niya. Nagtataka siya kung paano ang nararamdaman ni Art tungkol sa pagpapakasal sa lalaki at nagdududa siya na makakahanap pa siya ng mas mabuting lalaki. Iniisip ni Art na si Von ay isang mabuting tao ngunit hindi pa siya nakatitiyak tungkol sa pagpapakasal sa kanya. Hindi pa nga naiisip ni Von ang pagpapakasal sa edad niya kaya napagdesisyonan nilang ipagpaliban muna yon. Nagulat si Von nang ibunyag ni Panamera na mananatili sila dito ng isa pang araw at tuwang-tuwa siya na makita si Von na kumikilos ayon sa kanyang edad sa pagkakataong ito. Nagtataka si Panamera kung may ekstrang silid si Von na maaari nilang tuluyan at pareho silang nagulat nang sabihin ni Von na gagawa siya ng tuluyan. Agad ginawa ni Von ang tuluyan at hindi makapaniwala ang mga babae sa kanilang mga mata. Sa hapunan, iniisip ni Von kung anong mga bagay ang gusto ni Art. Ipinaliwanag niya na mahilig siya sa mga cute na bagay tulad ng manika at bulaklak ngunit hindi pa gaanong nakikita ni Von ang mga ganoon. Inalok ni Art na ipakita sa kanya ang dinala niya at nagulat siya sa kung gaano siya kainteresado rito. Gusto rin ng iba na makita ang mga yun kaya naman ramdam ni Art na lubos siyang tinatanggap dito. Nang gabing yun, pinasalamatan ni Art si Von para sa kahangahangang araw. Sa una ay talagang kinakabahan siya ngunit naging malaking ginhawa ang makita kung gaano siya kabait. Nagpaalam si Art ng magandang gabi habang tumatakbo papalayo at masaya lang si Von na nakagawa siya ng magandang unang impresyon. Pabalik sa bahay habang natukoy ni Sparta na si Art ay malamang na ipinadala dito sa parehong dahilan kay Von. Marahil ay hindi siya makagamit ng mahika ng elemento kaya napagtanto ni Von na mahirap para sa kanya na sabihin na siya ay napilitang umalis sa tahanan tulad niya. Ayos lang yun kay Von at nagpasya siya na maaaring manatili si Art sa baryong ito kung hindi na siya makakauwi. Nang gabing yun, nagtataka si Panamera kung dapat pa silang manatili ng mas matagal. Sinabi ni Art na magandang ideya yun at pumunta na siya sa kama. Iniisip niya ang pakikipag-usap kay Von kinabukasan at ito ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na talagang sabik siyang gumising. Salamat sa panunood ng aking buod. Siguraduhin na i-like ang video.